The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of the prophets and adorn the memorials of the righteous, and you say, if we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood. Thus, you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now, fill up what your ancestors measured out." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Magandang umaga po. Nasabihan na po ba kayo na mukha kayong artista? Talaga? Well, Father, nakakakilig kapag sinabihan ka po ng mukha kang artista. No? Sino po ba ang artista? Tanungin niyo ho muna. No? Hindi kasi lahat ng artista ngayon talagang pangmalakasan na itsura yan. No? Tanungin niyo mo, baka mamaya pang ano pala yan, ano? Train to Busan, no? Kaya pang ano, zombies of the Apo. Sa ating salita ngayon, meron sinabihan si Jesus na artistahin. Pero sa halip na kiligin, nagalit. Noong panahon ni Jesus, yung salitang artista o katumbas nito yung salitang hypocritai. At alam natin kung ano yung katumbas sa Ingles, hypocrite. Sinabihan sila na artista kasi sa panahon noon, yung salitang yun ay ginagamit sa mga taong gumaganap sa teatro. Katumbas ng mga gumaganap sa teatro na nagpapanggap na iba yung karakter. At sa salitang ngayon, sa salita natin ngayon, napakinggan natin na ilang beses sinabi ni Jesus yung salitang ito, artistahin tong mga ito, nagpapanggap, mapagpanggap, mapagpaimbabaw. At ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw. And this would be our reflection. Ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw. 7 ulit na sinabi sa kabanatang ito, itong mga salitang ito, pagpapaimbabaw. Binigyang pansin ng Panginoon, isang taong namumuhay sa pagpapaimbabaw. Iba yung sinasabi sa laman ng kalooban. Iba yung ipinapakita sa laman ng puso. Artistahin, ang sabi ng salitang iyon. At sa panahon ngayon, ang tawag na natin, nag-develop na yung salita natin, ang tawag na natin doon ay plastic. Ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw. Iba ang ginagawa sa sinasalita, may ibang mukha kaysa sa sinasabi. At ang pagpapaimbabaw ay ayaw ni Jesus dahil winawasak ng pagkukunwari kung ano ang magaganda na nilikha ng Diyos sa ating puso, sa ating pagkatao. Sinisira ng pagpapaimbabaw kung anong magaganda at mabubuti sa ating kalooban. Because hypocrisy speaks about the fear of acceptance. Takot tanggapin kung anong tunay na pagkatao. Natatakot ang isang tao na tanggapin na merong imperpekto sa kanyang pagkatao. Merong imperpekto sa kanyang pagkatao. Kaya nga ang ginagawa niya, kapag nakikita niya yung kanyang pagiging imperpekto, pagtatakpan, itatatwa, itatago at lalagyan ng palamuti para magbukang kaaya-aya sa iba. Kaya nga sinisira ng pagpapanggap o pagpapaimbabaw kung anong maganda sa iyo.
sa atin. Pagpapanggap na perpekto lamang ang panlabas, pagmukaing perpekto ang lahat. And when you are dying to be perfect, you are just afraid to accept how things are. Totoo naman ang lagi-lagi naririnig natin simula nung bata pa tayo, nobody is perfect. Kaya nga kung hindi tanggap ng isang tao na maraming imperfecto sa kanya, takot siyang tanggapin kung ano ba talaga tayo at sino ba talaga tayo. At ang sabi nga, kung ang habol lamang ng tao ay maging perpekto, hindi tunay na perpeksyon ang ibig niya. Takot lamang siyang tanggapin kung ano ang sadyang pagkakalikha sa atin. Hindi tayo perpekto, pero mahal tayo, minamahal tayo, at merong nagtatangi sa atin. At ganoon naman talaga ang ating pagkatao, mga kapatid. Hindi tayo perpekto, pero ang pansinin natin, kahit hindi yan perpekto, yan ay nagiging espesyal sapagkat merong tumatangi sa kanya. Ang rosas, may tinik iyan. Ang buwan, lubak-lubak iyan. Ang dagat, may madilim na bahagi iyan. Pero nakikita sa isang mata kung anong espesyal sa kanila. Sa rosas, sa buwan, sa karagatan, o maging sa langit. Madilim din iyan. Pero nakikita ng isang mata na may pagmamahal ang pagiging espesyal ng mga bagay na ito. Ganoon din tayo. Hindi tayo perpekto, pero espesyal ang pagtingin sa atin. Nino? Huwag mo na akong tanungin kung sino, sapagkat alam natin kung sino tumatangi sa atin na espesyal tayo. Kaya nga ang tao, bagamat yan ay luwad, bagamat yan ay putik, ano ang ginawa ng Diyos? Inilapit sa kanyang hingahan, hinalikan, upang magkaroon ng buhay, upang magkaroon ng hininga ng buhay. At ganoon tayo, luwad tayo, putik tayo, mababa tayo, imperfecto tayo, pero hinalikan ng Diyos ang tao, kaya nga nagiging espesyal. Espesyal lang naman pong hinahalikan, di po ba? Opo, espesyal lang po hinahalikan. Huwag po kayong halik ng halik kung saan-saan at kung kani-kanino. Kasi kapag halik ng halik kung saan-saan at kung kani-kanino, ang tawag doon ay marupok. Ganun po yun. Kaya nga ang tao, bagamat luwad, bagamat putik, bagamat may imperfection, espesyal. Pero kapag ang tao hindi niya kayang tanggapin ang pagiging imperfecto niya, nagpapanggap lamang siya. Takot siyang tanggapin ang katotohanan ng tao. Man here can never be perfect. Perfection for us is not being flawless, but the desire to be always better than yesterday because of God's grace, despite our imperfections. Magkaiba kasi kaya nga ito yung maganda. Bagamat meron tayong imperfection, nagsisikap tayo araw-araw. Kaya nga magkaiba yung pagpapaimbabaw sa pagsisikap na maging mas mabuti kaysa sa kahapon. Ang una kasi, ang pagpapaimbabaw ay pulos perfection lamang ang ipinapakita sa panlabas. Samantalang ang isa naman ay nagsusumikap na maging mas mabuti kahit marami siyang kakulangan at imperfection, kahinaan, kaya nga nagsisikap siya na maging mas mabuti, mas banal, mas kaaya-aya, mas maging mapagmahal kaysa sa kahapon. Kaya nga magkaiba ang pagpapaimbabaw sa pagsusumikap. Ang pagsusumikap, tanggap niya ang mga imperfecto sa kanya at hindi siya nagpapanggap, laging nagsisikap. At kay Santa Monica, sa kanya natin nakita, may imperfection siya at ang kanyang anak, lalong-lalo na si Agustin. Pero yung kanyang pagiging totoo at yung kanyang kababaang loob ay nagbunsod para mapansin ng Diyos ang kanyang bawat luha at tugunin ang bawat niyang panalangin. Kaya nga si Santa Monica ay huwaran natin ng pagpapakatotoo na tanggap ang lahat ng imperfection at iharap ito sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at nagiging halimuyak ito sa paningin ng Diyos upang tugunin ang kanyang bawat panalangin. Ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw kasi ikalawa, nagiging parabang palamuti ito ng pananampalataya. Una, takot silang tanggapin yung katotohanan at ikalawa, nagiging palamuti na lamang yun sa pananampalataya. At ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw dahil ang nangyayari, ginamit nila itong pampaganda ng itsura sa pananampalataya para magmukhang banal sa panlabas. Kaya nga ilang beses niyang pinagalitan ang mga Pariseo at Eskriba.
Hindi maaaring gawing pampaganda lamang ang pananampalataya sapagkat ito'y seryosong bagay na maaaring magdulot sa atin ng buhay o kamatayan. Kumbaga kaligtasan ng pinag-uusapan. Kaya nga paalala din po ito para sa atin na sa ating mga ginagawa, pagdarasal, pagsisimba, paglilingkod o kahit ang mga paggawa natin ng mabubuting bagay sa iba, kapag ginamit natin ito para magbukang mabait, banal o mas angat kaysa sa iba, pampalamuti, ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw. Winawasak natin ang tunay nating kagandahan sa ating sarili, maging sa harap ng Diyos. Kaya nga ayaw ni Jesus ng pagpapaimbabaw. Ayaw ni Jesus ng artistahin. Sa pagpapaimbabaw, nawa, ang panalangin natin, mapanindigan din natin. Kung ayaw ni Jesus, ayaw ko rin. Amen. Maraming salamat po sa mga naglingkod sa ating banal na misa at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating pagdiriwang. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace. Thanks be to God.